Hello everyone! Good morning! So baka ma'am sir, naghahanap ka ng extra income. So ito na po yung sagot. Stay tuned ka lang po dyan dahil na-explain ko sa iyo kung paano tayo makakapagsimula kahit na nasa bahay lang. O, di ba? So yan, may tanong po ako. Kaibigan, isa ka bang OFW pero di pa rin sapat ang pera padala para sa pamilya? Or isa ka bang empleyado, kulang ang sweldo? Or isa ka bang negosyante, nag-iisip ng pagkakakitaan na pandagdag sa existing business? Or isa ka bang housewife na katulad ko na gustong kumita para makatulong sa asawa? Or isa ka bang tambay o estudyante na gustong kumita o makatulong sa pamilya at mag-self-support sa pag-aaral? Okay. At naghahanap ng pagkakakitaan at pwedeng magpapabago ng buhay at makamit ang mga dreams mo. So, yan. Hello everyone, my name is Marita Sagana, one of your business consultant. Yes, isang ina, may 3 anak at ayan, grabe, may isang asawa. O, diba? Mompreneur. So, nakilala ko po yung business way back December 2018. Nang napadaan po dyan. So, nakikita niyo sa picture, sa shop yung angel ko. O, diba? At dyan ko po na-meet ang business na paraang table talk. O, hindi po katulad ngayon, meron na tayong PowerPoint, diba? Na kiniklik-klik lang natin para makapag-explain ng negosyo. Doon po, nagsulat-sulat po siya. So, yan, walang hanggang pasasalamat sa angel mentor ko. Walang iba kundi si Ma'am Cherry Limeren Palmes. Okay? So, yan ma'am sir, dahil po sa negosyong to, napukaw po yung mga kinalimutan ko ng pangarap, o diba? Dahil may nakita po ko dito sa negosyong to, okay, nawala po sa traditional business ko. Okay? So, okay lang po ba pag-usapan natin yung dreams or pangarap na yan? Okay? So, dahil napukaw po ulit na gusto kong hangarap ulit ng bahay, o diba? Nagkakabulol-bulol ako. So, yan, nangangarap ulit magkaroon ng bahay, magandang sasakyan, savings, at ang makapag-travel kami, local, international, at syempre, ang educational plan, diba? Para sa aking mahal na mga bagets, o diba? Mga bata pa kasi sila. So, yan, pangarap na yan, lagyan po natin ng halaga, kasi parang pag hindi po natin yan nilagyan ng halaga, parang bangungot lang po yan. Tama? So, okay ba? Sa bahay, ito po ay nagkakahalaga ng 10 million. Sa sasakyan, ito po ay nagkakahalaga ng 2 million. Sa savings, ito po ay nagkakahalaga ng 10 million. Sa travel naman po, ito po ay nagkakahalaga ng 1 million. Siyempre, sa educational po, ito ay nagkakahalaga ng 2 million. So, compute po natin lahat yan. Ang total po is 25 million. Ang tanong, paano po ba natin makukuha ang pangarap? So, unang-una po pumapasok sa atin, sa isip natin, is sa pagiging employment. Diba? Kasi mga bata pa lang po tayo, pinalaki na tayo ng parents natin na, anak, mag-aral ka ng mabuti para paglaki mo, meron kang magandang trabaho. Okay? So, sino po ba dito yung sumasahod ng 10,000 a month? Or nakakaipon? Pagpalagay na lang po natin, sumasahod na tayo ng 10,000. I-compute po natin sa 12 months, meron po tayong naipon dyan na 120,000. So, ilang years po natin pagtatrabahuhan yan? Pagpalagay na lang po natin 30 years. O, diba? So, sa 30 years, meron po tayong naipon na 3.6 million. Diba? Kamusta naman po yan after 30 years? Buo pa po ba yan? Yes, buo naman po yan. Kung tayo ay hindi na mamamasahe, diba? Hindi na tayo magbabayad ng bills, hindi na tayo magsha-shopping, diba? Hindi na tayo kakain. Buo pa po yung 3.6 million na yan. So, meron naman pong mga empleyado. Ito yung mga may matataas na posisyon at sila ay sumasahod ng 100,000. Okay? So, i-compute po natin sa 12 months. Meron po tayong naipon dyan na 1.2 million. So, ilang years po natin pagtatrabahuhan yan? Halimbawa na lang po, 3 years. So, okay lang ba? Meron din po tayong naipon dyan na 3.6 million. O, diba? So, anong pagkakaiba ng regular employee versus sa may mataas na posisyon?
Dito po, sa regular employee, nagtrabaho ng 30 years versus dito is 3 years nga lang pinagtrabahuhan. Pero, nakaipon din siya ng 3.6 million. Ano pong nasayang? Ang oras. Tama? Na ito po talaga yung reality na ang sahod natin minsan parang coke, 'di ba? Minsan sakto, o di kaya naman zero. Okay? So nakuha po ba yung pangarap natin? Syempre hindi, 'di ba? So huwag po tayong mag-alala, ma'am sir, dahil meron pa po tayong pangalawang paraan para makuha yung pangarap. Ito po yung pagtatayo ng traditional business. Okay? So, once na magtayo tayo ng traditional business, meron po tayong principle of capital. Okay? Pag small capital po ang pinalabas natin, syempre, small potential income din po ang pwede nating incomein. Sa big capital, big potential income po ang pwedeng makuha. Sa no capital naman po, wag po tayong umasa na merong income kasi no capital. Tama ba? So, ano po ba yung pinakamabilis na maisip natin sa pagtatayo ng trad business? Diba pinakamabilis nating maisip is sari-sari store? Tama ba? Okay. So, once na magtayo tayo ng sari-sari store, meron po tayong inventory capital na 50,000. So, i-times natin sa markup natin na 20%, meron po tayong naipon dyan na 10,000 a month. Maganda ba yung sari-sari store? Yes, maganda naman. Pero, may mga risk factor po tayong titignan dyan. Okay? Ano po ba yung risk factor? Ito po yung unang-una is calamity. Ayan. Ano ba yung calamity? Sunog, lindol, baha. Nagpaalam ba? Hindi. Even pandemic, nagpaalam ba? Hindi. Diba lahat tayo apektado? Walang nagpaalam dyan. Tama? Yan po yung calamity. So, next natin titignan, ma'am sir, is a human. So, ano po ba yung human? Ito po yung tayo mismo sa sarili natin, di ba? Halimbawa, kailangan tayo ng toyo kasi kulang sa pangsahog natin sa adobo. Kukuha tayo sa tindahan, di ba? Magbabayad ba tayo? Hindi. Di ba? Kasi yun nga, tayo yung may-ari. So, dun pa lang, malulugi na yung ating tindahan, di ba? Yung anak natin, kumuha ng merienda, nagbayad ba? Hindi. Di ba? So, yung mga ganyan po, yun ang human factor. Okay? So, ito naman yung pangatlo, credit. So, kung nakita nyo po, may wallet akong shop, di ba? Doon po sa shop ko, hindi ako nagpapautang. Pero sa ngalan ng pakikisama, nagpapautang po ako. Okay? Tapos, pagdating ng singilan, hindi ko na sila makita. Ganyan po yung credit na yan. So, next naman natin titignan is competition. Dito naman po sa competition, ito po yung magtatayo tayo ng sari-sari store, di ba? Dahil nakita ng kaibigan natin na malakas ang sari-sari store, nagpatayo din siya, di ba? Dahil may kaibigan pa tayong isa, yung friend B natin, di ba? Nakita niya, magandang pala yung sari-sari store. Okay, mas nilakihan niya pa yung kanyang sari-sari store. Ginawa niyang grocery. O, diba? Ganyan po yung competition. Na tayong mga Pilipino, likas talaga po sa atin ang gaya-gaya po tumaya. Okay? So, kamusta naman po yung pangarap natin? Nakuha po ba? Siyempre, hindi. Pero hindi ko naman po nilalahat. Okay po? So, huwag po tayong mag-alala dahil meron pa pong pangatlong paraan para makuha yung pangarap. Ito po yung law of leverage. Sekreto po na mayayaman kung bakit sila mas lalong yung mayaman. Leverage mean to ability to multiply your time, effort, activity, money, and skills through other people. Okay? So, halimbawa, si Mr. Henry C. May-ari siya ng SM. Tama? So, meron na bang SM sa inyo dyan? Yes, meron na. Dito pa lang po sa Metro Manila nagsikalat ang SM. No? Diba? So, yan. Halimbawa si Mr. Henry C. merong 1,000 employee. I-times natin sa 10 branches niya, meron po siyang 10,000 na empleyado. So, ilang oras naman po pagtatrabahuhan ng mga empleyado niya? Ilang oras naman po pagtatrabaho ng mga empleyado niya? Halimbawa, 8 hours a day. So, si Mr. Henry C., since nag-leverage siya, meron siyang
80,000 hours a day. Okay po? Maganda ring leverage? Yes, maganda. Kasi tayong mga ordinaryong tao, di ba? Meron lang tayong 24 hours. Si Mr. Henry C, since nag-leverage siya, meron siyang 80,000 hours a day. Di ba? Extraordinary. Extra talaga. Okay? So, next naman natin, dito po meron tayong 2 types of leverage marketing. Okay, so ano po ba yan? Unang-una dyan is franchising. So, dito po, walang idea, konsepto, sistema, and skills. Pero, merong sapat na pera para makapag-franchise. Okay? So, maganda bang negosyo si McDonald's? Yes, maganda. Dahil maganda siyang negosyo, sikat na sikat, pwede tayong umingkam dyan ng 1 million net income. Pero, meron po siyang required capital na 50,000. O, diba? Na franchising fee. So, kung meron po tayo yan, congratulations, pwede po nating i-franchise si McDonald's. Pero ako po nung nagsasalita sa harapan nyo ngayon, wala po akong 50 million. Okay? Pero, meron pa po tayong pangalawang paraan. Okay? Ito po yung multi-level marketing or MLM. Dito po, wala din tayong idea, konsepto, sistema, and skills. Hindi rin po sapat ang pera pero gustong magtayo ng negosyo. So, ano ba yan? Gagamitan lang po natin ng K-system. Ano ba yung K-system? Ito po yung kwento-kwento na may kwenta. Halimbawa tayo yan, ma'am, sir. Okay? Nagkwento tayo sa ating kakilala, kamag-anak, ka-Facebook, ka-chat, ka-Twitter, ka-Instagram, o ka-klase, kahit sinong kakay mga ma'am and sir. Basta po, wag lang sa kalabaw at kambing. Dahil hindi po yan nagsasalita. Okay? So, dito po, meron tayong small capital, but big potential po ang pwede nating kitain. So, yan. How to start? Paano ba yan? So, ang unang-unang gagawin natin, ma'am, sir, is mag-avail ng WealthyPay. Ano po ba yung WealthyPay? Ito po ay isang application na pwede nating i-download sa ating cellphone. Okay? Pwede rin nating i-access sa ating desktop or laptop. Once na tayo ay may WealthyPay na, magkakaroon na po tayo ng negosyong remittance. Okay? Bills payment, loading, ticketing, insurance, travel and tour, at marami pa pong iba. So, business po ang pinag-uusapan. Paano po ba tayo kikita dyan? Ayan. How to earn? So, unang-unang ipapakita ko po sa inyo is 20% earning. Okay? So, unang-una is a retail profit. Okay? Halimbawa sa services, ang inano natin is airline ticketing. Sa domestic, pwede po tayong mag-markup ng 150 to 500 per way per pax po yan. Okay? Halimbawa, may nagpabook sa atin, 20 katao. Sinagad natin yung markup natin na 500 each. Okay lang po ba? May income projection tayo dito na 10,000 a month. So, domestic pa lang po yan. Meron pa tayong international. At dito po, pwede tayong mag-markup mula 700 to 1,000. Per way, per pax din po yan. Okay? So, what if may nagpabook sa atin, 10 katao. Sinagad natin yung markup natin na 1,000 each. Okay lang po ba? May income projection tayo dyan na 10,000 a month? Diba? At ang good news niyan, ma'am, sir, 406 po ang ating tie-up dyan na business partner. Okay? So, next naman natin is a product. Sino po ba dito mahilig magbenta ng product? Para sa inyo to, ma'am, sir. So, halimbawa, nagbenta tayo ng sodium ascorbate or absorbency. Ito po ay halal certified, okay? Ang price nyo po ay 750, isang box. So, dahil tayo ay, officially member na ng company, meron po tayong 30% discount. Meron tayong ma-earn dyan na 225. So, what if nagbenta tayo ng 10 box? Okay lang ba? Meron tayong 2,250. Diba? Sa 10 box pa lang po yan. Okay. So, next naman natin nakitaan is 80% earning. Ano po ba to? 80% earning. So, ito po ay optional. Ibig sabihin, pwedeng gawin, pwedeng hindi gawin. Tama?
So, kung ano, ako po tatanungin nyo, okay, gagawin ko po 100%. So, ibig sabihin, pwedeng gawin natin 20%, pwede rin 80%. So, ako talaga 100%. Okay? Kasi gusto kong mag-book ng ticket, at the same time, gusto kong mag-share ng negosyo. Okay, pag ginawa natin siya 100%, tayo ay magiging working smart, not working hard. Halimbawa, tayo yan, ma'am, sir. Ito po yung unang kitaan, finder's fee. Diba? Nasabi ko kaganina, gagamitan lang natin ng case system. So, what if nagkwento na tayo sa Facebook? Diba? Sa kaibigan natin sa Facebook. Dito po meron lang tayong left group sales at right group sales. Halimbawa, tayo yan. Diba? Nag-share tayo sa kaibigan nating babae. Nagustuhan ng negosyo. Nagkaroon po tayo dito ng 1,500 pesos na finder's fee. Imagine, ma'am, sir, since bago lang tayo, wala pa po tayong kakayahan mag-explain ng negosyo. Kaya ang tendency niyan, ang magsasalita po ang ating sponsor. Diba? Once na magustuhan niya yung business, sayo po ang kita na 1,500 na finder's fee. Okay? So, hindi pa po dyan natatapos. Nag-share pa rin po tayo ng business. Tama? Ayan, nagustuhan ng business. Nagkaroon rin tayo ng 1,500 pesos. Okay? So, what if sa apat nating kaibigan sa Facebook nagustuhan ng negosyo? So, i-times natin sa 1,500, meron po tayong extra income dyan na 6,000 pesos. So, ito naman po yung one leg match bonus. Di ba tayo yan, ma'am, sir? Nag-share tayo ng business. Ngayon, yung nasharean natin ng business, itong friend A natin, di ba? Gusto rin niyang mag-share ng negosyo. So, meron din siyang friend A at friend B. Tama? So, once na mayroon siyang friend A at friend B at na-detect ng system, meron siyang isa sa left, isa sa right, automatic, meron siyang 1,000. Pero tayo po na walang ginagawa, basta nag-pair yan, meron po tayong one leg match bonus na 100 pesos. So, every time magpe-pair po, kikita siya ng sales match bonus, tayo po meron din dyang 100 pesos. Maganda ba? Yes! Sobrang ganda niya talaga, ma'am, sir. So, what if, diba, yung 100 na yan, nag-match ng 30 matches a day. Diba? So, okay lang ba? Meron tayong 3,000 dyan. Okay? So, ilang araw po ba meron tayo sa isang buwan? Diba, meron tayong 30 days. What if yung 3,000, i-times natin sa 30 days? Okay lang ba? May potential income tayo dito na 90,000 a month. Maganda ba? Yes. Okay, so next naman natin nakitaan. Ito po yung sales match bonus na sinasabi ko. Okay? Halimbawa tayo yan. Diba? Meron tayong left group sales at right group sales. Diba? Ito yung kaibigan natin na sharean ng negosyo. Okay? Nilagay natin sa left and right group sales. So, every time madidetect ng system, meron tayong isa sa left, isa sa right, meron tayong 1,000. Isa sa left, isa sa right, meron tayong 1,000. Isa sa left, isa sa right, 1,000. Again, isa sa left, isa sa right, 1,000. 1,000 po yan ng 1,000 as long as madidetect ng system na meron tayong isa sa left at isa sa right. Dahil legal ang company, meron po tayong safety net na tinatawag. Ito po yung 60 pairs, 32 pairs, 32 matches a day. O, diba? So, ayan. Halimbawa, yung 1,000 natin, nag-match ng 32 times sa isang araw. Okay? So, okay lang ba? Meron tayong 32,000 a day. So, ilang araw po ba meron tayo sa isang buwan? Di ba? Meron tayong 30 days. May potential income po tayo dito na 960,000 a month. Gusto po ba? Yes, gustong gusto. Imagine, ma'am, sir, hindi lang po tayo yung nag-work dito, ha? Okay? Dahil team tayo, okay, magtutulungan po tayo. Hindi lang po tayo mag-isa. Ganon po siya kaganda. Team. Team effort. Okay? So, ito pa po yung pa-promo ng company. Ito po yung high five bonus. Diba? Ginamitan natin ng case system. Nag-share tayo ng negosyo.
Okay, nagkaroon ulit tayo dyan ng 1,500. Okay. So, again, meron ulit tayo yung 1,500. Nag-share pa rin tayo ng business. Meron ulit tayong 1,500. Another 1,500. Diba? Sa pang-apat yan. O, sa pang-lima, magkano kayang pwede natin kitain? Ito po ay nagkakalaga ng 15,000 pesos. Maganda ba? Yes, sobrang ganda niya. Imagine, 15,000 lang bibigay sa atin sa pang-lima. So, i-compute po natin yan. Ayan. So, apat na direct natin. Diba? Meron tayong 1,500. I-times natin sa apat. So, meron tayo dyan 6,000 pesos. Diba? Nag-match. Isa sa left, isa sa right. Meron tayong 1,000. Isa sa left, isa sa right. Meron tayong 1,000. Kaya meron tayo dyan 2,000. Sa panglima, binigyan tayo ng 15,000. Kaya ang total niyan is 23,000. O, diba? Sobrang ganda. Yan po ay pa-promo ng company. Okay, so next naman natin, residual income, passive income, or early pension. So, sa remittance, meron po tayong up to piso. Sa ticketing, sa local, meron tayong 10 pesos. Sa international, meron tayong 25 pesos. Sa remittance, meron tayong up to piso. Sa bills payment, meron tayong 0.50 cents. Pero ito po ay selected billers only. Okay, so next naman natin, residual income from product and services. So, halimbawa tayo yan. Di ba? Ginawa natin yung business. 3 to 5 years from now. So, mas marami pa dyan ang ating business partner. Okay? So, halimbawa tayo yan. At ito po, sa domestic, nag-book sila ng ticket. Hindi na po tayo nagbo-book. Hindi na tayo nag-book. Sila na yung nag-book ng ticket. Kasi marunong na sila. Tama? So, every time mag-book sila ng ticket, sila po ay kikita ng 500 sa domestic. Pero tayo na walang ginagawa, meron po tayong 10 pesos dyan na umaakyat sa system natin. Okay, nag-book yung business partner natin sa domestic, meron ulit tayong 10 pesos. Another booking, meron ulit tayong 10 pesos. What if nag-book sila ng international? O, diba meron tayo ditong 25 pesos. Okay, so yung mga business partner natin sa UAE, nag-book sila ng ticket international. So, sila po ay kumita ng 1,000, pero tayo walang ginagawa, meron tayong 25 pesos. Okay? So, every time mag-book sila international, meron tayo dyang 25 pesos. So, sa remittance naman po, meron tayong up to piso. So, ilang ano po ba yung ano natin? Business partner. Di ba marami? So, kahit na piso lang yan, kahit na up to piso lang yan. Basta maraming gagamit ng remittance, basta kahit na ano pa yan, Cebuana, Western Union, or Credit to Bank, automatic, meron po tayong piso dyan, ay up to piso na matatanggap. Okay? Sa insurance naman po, meron tayong piso. Kung ano mang gagamitin nila, like FPG or Malayan Insurance, automatic, meron tayong piso dyan na residual income. Okay? Sa bills payment, ito ay mandatory. Ilang bills po ba binabayaran natin every month? So, ako po, nagbayad ako ng bills. So, 3 bills, tubig, ilaw, and wifi. So, ako palang nagbayad, pero na akong 1 peso 50 cents. Okay? So, what if nagbayad din yung mga business partner natin ng Smart? Okay? Meron tayo dyan 50 cents. PLDT naman ang kanya, meron tayong 50 cents. What if hindi na natin namalayan sa domestic? Yung mga business partner natin, nakapag-book ng ticket sa domestic. So, i-times natin sa 10 pesos na residual income, okay lang po ba? May extra income tayo dyan na 1,000 pesos na wala po tayong ginagawa. Diba? Sila yung nag-transact, pero tayo, meron tayong na-receive na residual income. Okay? So, next naman natin, inheritance income. Ito po yung pwede nating ipamana sa mga mahal natin sa buhay. Ibigay lang po natin ang username at password. Automatic, meron na silang instant business. Na kung magkano man po yung kinikita natin dito, ganun din po ang kikitain ng pagbibigyan natin ng negosyo. So, next naman natin, MLM income. Dito po, meron tayong personal rebates, overriding commission, leadership bonus, at profit sharing.
So, next naman natin, sino po ba dito ang gustong mag-travel ng libre? O, diba? Imagine, kumita na tayo, nakapag-travel pa tayo ng libre. Ganyan po ganda yung company natin. Okay? Dito po meron tayong car incentive, cash incentive, travel incentive. So, magkano po ba yan? Ayan na. Sa naging 16,998, meron po tayong inclusion, 1 global account, dealer's tracking center, remittance, personal use, airline ticketing, bills payment, loading, insurance, hotel booking, travel and tours, and online shop. So, meron din po tayong 30% na lifetime discount sa Wealthy Lifestyle product. Meron din tayong 25% lifetime discount sa F. Marienco at makaka-receive din po tayo ng 110K Malayan Insurance. O, diba? At meron din po tayong business kit. Ito po yung flyers and tarpaulin. At higit sa lahat, kung hindi po tayo marunong mag-book ng ticket, huwag po tayong mag-alala. Okay? Kasi dito po tuturuan tayo paano mag-book ng ticket, paano mag-remittance, paano mag-loading. Ganyan po. So, every day, meron po tayong training. Okay? Online and offline. Okay po. So, ito naman po yung feature of the system. Meron tayong one-time payment, lifetime business, no quota, no cash ban, no renewal, no expiration, no maintaining balance required, at pwede nating ipamana sa mga mahal natin sa buhay. So, go healthy and be wealthy. So, ayan. Welcome to Company Profile. So, ayan. It's my honor and privilege na ipakilala po sa inyo ang mahal nating presidente. Walang iba kundi si President Emmanuel Manny Pascual. Isa po siyang CPA by profession. 10 years pong nakapagtrabaho sa Bangko Sentral ng Pilipinas. At bukod po kay Wealthy Lifestyle, meron pa po siyang diba? Other traditional business. Ayan. Meron siyang Unified, Rice Mart, eCash Pay, F. Marienco, Generic Pharmacy, Bento Pares, at marami pa pong iba. Kung nakikita niyo sa screen, okay, tignan nyo na lang po kung gaano karami ang company ni Mr. Emmanuel Manny Pascual. So, in terms of legalities, tayo po ay legal, moral, and ethical. At registered po tayo sa SEC, Security Exchange Commission, and BSP, or Bangko Sentral ng Pilipinas. At meron din po tayong business permit sa Quezon City, ayan, BIR at APE, or Association of Filipino Franchising Incorporated. So, ito naman po yung CPR, or Certificate of Product Registration. Lahat po ng product, naka-registered po tayo sa FDA. Okay? So, ito naman po yung mga award ng company. Dahil nagtatap tayo sa booking, meron po tayong award sa Philippine Airlines na Silver. Okay? Meron din tayong award sa Cebu Pacific, Gold Eagle Award. Meron din po tayong award sa AirAsia. Okay? At marami pa pong iba. So, next naman natin, dahil nagtatap din po tayo sa seller, sa Signal, naimbitahan po ang mahal nating presidente. Kasama na po ang kanyang asawa na si Ma'am Para Pascual. Okay? So, ito naman po yung mga piling-piling negosyante. Isa na po sa napili ang mahal nating presidente sa Post-Zona Economic Briefing Year 2022. Kung nakikita po natin sa screen, katabi niya po si Ma'am Sara Duterte, o, diba? Ang Vice President ng Pilipinas. So, yan, bago po ako magtapos, may iiwanan lang po akong katagan. If you always do what you always done, you always get what you always got. So, decide now. So,